Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Ang kabi-kabilang tigil pasada na ito. Ito ang kadalasang nagiging miskonsepsyon na madalas naglalagay sa mga tsuper na para bang sila ay kaaway ng gobyerno at ng mga commuters. Sa mata kasi ng marami, nagrereklamo at ayaw lang sumunod ng mga tsuper sa pamantayan na itinakda ng pamahalaan na kung tutuusin, magbubunsod naman daw ng ginhawa sa commuters at sa kalikasan. Wala namang umaayaw sa programa. Pero sa patuloy na pagtulak ng Public Utility Vehicle Modernization Program, ay marami na ang umaaray dito. Isa lamang ito sa mga kwento na dala ng makausap ko si Camo Di Floranda, isang transport leader at aktivista, pangulo ng pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o piston na tagapag-organisa ng mga kilusan sa kalsada. At sa aming talakayan, ibinahagi niya ang mahabang kasaysayan ng POV Modernization Program at ang mga kwento ng pagtindig ng mga tsuper na hindi na nakalaya sa banta ng pag-face out sa mga tradisyonal na jeep, gayon din ang pangamba na mawalan ng hanap buhay. June 17, 2017 po nung unang inilunsad itong Public Utility Vehicle Modernization Program. 8 taon. So ano na po ba yung lagay ng kalsada ngayon? Lalo na po kayo po yung nakakita ng lansangan. Mas marami na po ba yung mga aircon jeep o yung mga minibus na pumapasada kaysa sa mga tradisyonal na jeepney ngayon? Tuloy, nais ko lang na balkan yung ilang history bago pumasok sa modernization. Ang modernization ay nag-start ito sa bahagi ni Gloria. Kung naalala natin yung tanggal usok, tanggal bulok na kampanya nila noon na kung saan ay sinasabi nila na mga mauusok yung ating mga jeepney, pero ito ay tuwirang linabanan ng mga driver at mga operator, kaya't hindi na ituloy yung programa ni GMA. At sa huling bahagi ni Aquino ay ito naman yung ginamit din nila, no, yung sa pinong emission na kasi nga nagbubuga ng mga usok. Ang modernization ay halos kung titingnan natin ay talagang halos lahat ng pangulo ng ating bansa ay nagkaroon sila ng programa para tanggalin yung ating mga public transport, pero mas nagano ito dito sa panahon ni Duterte. Kaya't kung titingnan natin ay isa ito doon sa ginamit ni Duterte noon nung panahon ng kampanya, no? Na sinasabi niya na hindi mawawala yung ating mga traditional jeepney. Kaya't totoo naman na maraming mga driver at operator ang bumuto kay Duterte noon. Pero pagkaupo niya ay 2016 ay doon na siya naghamon na siya doon na kung saan ay tinutulak na niya yung sinasabi niya, itutuloy ko ang programa na naiwanan ni Aquino. Kaya isa ito doon sa naiwan na programa ni Aquino. Kaya 2016 tayo ay nakakuha ng draft ng DOTC na kung saan ay itinutulak na pumasok sa usapin ng modernization. At nakaposisyon agad tayo rito dahil nakita natin na doon sa draft ay pag-wise out o pagtanggal doon sa kabuhayan ng ating mga driver at mga operator. At siyempre, yung isa sa tatamaan nito, yung mismong ating mga commuters. Kaya 2017 ay lumabas, yung 2017-011, lumabas na yung modernization. Sa ilalim ng modernization ay hindi siya naka-specify na anong klaseng modernization na kung saan ay ang sinasabi nila doon ay kailangan lamang na magpalit tayo ng Euro 4 engine at ilagay ang pintuan sa kanan at itaas yung ceiling. Yun lang yung nakalagay doon sa 2017-011. Kaya
Ang ang posisyon ng piston ay kung yun lang yung layunin, walang problema sa ilalim ng balangkas ng rehabilitation. Dahil sabi nga natin, ay mahaba na yung history ng ating mga operator na talagang, sabi nga natin, mula nung nagkaroon ng jeep sa Pilipinas noong 1946, pagkatapos ng World War II, ay talagang nirehab at inayos naman ng ating mga manggagawang Pilipino, yung ating public transport. Kaya ang sa atin, ang posisyon ay kung sa ilalim ng modernization, dapat sa balangkas ng rehabilitation at hindi ito magtatanggal ng kabuhayan ng ating mga driver at mga operator. Bagkus magluluwal ito ng trabaho sa ating local na mga bodybuilder na gumagawa ng ating mga sasakyan. 2018 ay lumabas yung isang memorandum circular na yung sinasabi nilang franchising consolidation na kung saan ay ang layunin na ng franchising consolidation ay tanggalin sa mga individual yung mga prangkisa at tinutulak na tayo na pumasok at magbuo ng corporation at ng kooperatiba. Ito yung matinding tinayuan ng mga operator na matagal namin na pinaghirapan yan, matagal namin na pundar yan, bakit tatanggalin sa yung karapatan namin bilang mga operator. Tinanong ko ang iba't ibang muka ng PUV Modernization Program kay Kamodi bilang saksi sa mga naging danas ng mga driver. At hindi na nakakagulat na marami sa mga tsuper ang tila hindi na nakapiglas. Napilitan harapin ang realidad, kulong sa probisyon na nakasulat sa balangkas ng programa. Nabanggit niyo po kanina na hindi specified dun sa balangkas. Kaya ang nagdudusa ngayon dun sa hindi malinaw na implementasyon ay yung mga driver mismo. Nagkaroon po ng iba't ibang muka itong PUV Modernization Program. Pero ang pinaka kumbaga namutawi na imahe ay yung mga nagdudusang driver. Ngayon po, kayo po siguro yung nakarinig, nakakita mismo at nakasaksi nung mga naging karanasan ng bawat driver. Ngayon, pag-usapan po natin yung iba't ibang muka ng PUV Modernization Program. Umpisahan po natin dun sa mga walang sariling jeep noon na talagang nagbabayad lang sila ng boundary sa mga operator. Ano na po yung kinahantungan nila ngayon? Kung yung operator nila hindi na kayang i-afford yung mga modern jeep, ano na po ba yung nangyari sa kanila? Una ay bago magka-pandemya, ang jeep natin ay nasa 300,000 nationwide. At sa ngayon ay nangangalahati na lang na halos sa batay sa datos na inilabas ng LTFRB nasa 150,000. Yung malaking naging epekto nito ay siyempre yung tahasang pananakot ng DOTR, ng LTFRB at ng gobyerno na kapag hindi ka nag-comply sa programa, ay hindi ka napapayagan na makapagserbisyo at makapaghanap buhay. Kaya talagang yung iba binintan nila yung mga unit nila, yung iba naman talagang sinapchap, yung iba naman hinayaan na lang yung kanilang mga unit. Anong naging epekto? Yung pagkawala ng kabuhayan ng libo, hindi lang 100, hindi lang 200 mga driver at operator yung nawala ng hanap buhay, kundi maraming nawala ng hanap buhay. At siyempre, yung ibang mga driver na dating nagmamaniho ay sa ngayon ay nasa kontraksyon, yung iba naman ay lumipat sa mga tricycle, at yung iba naman ay umuwi na ng kanilang mga probinsya. At nagsaka na lang yung ating mga driver. At yung iba namang mga operator na talagang nanlumo sa programa ay naghanap na ng ibang pagkakakitaan din. Kaya talagang malaking epekto, hindi lamang sa operator, hindi lang sa driver, kundi mismo sa ating mga commuters. Kasi yung pagliit ng public transport na pangunahing nagsiservisyo sa ating mga mamamayan. Yun po yung medyo doon, no? Kasi kadalasan po sa mga driver, mga 20 years na silang nagmamaneho, 20-30 years. Ang mga edad po usually ranging na mga hanggang senior citizen na yung mga driver natin. Kaya nung nawalan po ng kabuhayan, mahirap na rin po para sa kanila na humanap pa ng bagong trabaho. Tuloy yung isang malaking problema dito sa programa ng PUBMP. Una ay hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno kung ano yung magiging epekto nito sa hanay ng mga driver at mga operator.
Sa totoo lang, ang pinakamadaling kabuhayan ay public transport. Kasi ang katumbas mo lang dito, yung mahusay ka lang magmaniho, meron kang lisensya eh. At alam mo kung saan ang direksyon ng sasakyan mo eh. Ito yung pinakamadaling pagkakitaan ng ating mga mamamayan. Kaya talagang sabi nga namin nung linika itong programa, parang yung gobyerno nag-isip lang ng programa eh. Pero basta binigay lang sa mga operator, bahala kayo kung paano nyo i-implement yan. Yung konkretong programa ng gobyerno ay anong yung mangyayari doon sa mawawalan ng kabuhayan. Ang sinasabi nila noon, meron silang ang sinasabi nila, pwede na mag-aral sa TEXDA, ng kung ano-ano, pwede ka mag-aral ng bodybuilder, pwede ka mag-aral ng mason, pwede ka mag-aral ng carpenter, pwede ka mag-aral ng baking. Ang tanong, yung 60 years old ba na mga driver o mga operator, tatanggapin pa ba yan doon sa mga sinasabi nilang pwedeng hanap buhay? Kaya talagang yung nakita natin sa programa ay hindi talaga ang layunin ng gobyerno ay para ayusin yung ating public transport, kundi parang ang pinakalayunin ng gobyerno dito talaga maging isang mas malaking business yung usapin ng serbisyo sa ating mga mamamayan. At sa ngayon ay talagang dinadanas ng ating mismong mga commuters yung pagliit ng serbisyo sa kanila. Linawin ko lang po, so yung mga usually na nawalan ng kabuhayan, kung hindi nagta-tricycle, hindi nagko-construction, umuwi ng probinsya para magsaka. Yan po yung mga kalagayan ng mga driver natin na wala na talagang kinahantungan kasi nawalan na ng hanap buhay. Ito pong mga kinakatay na mga jeep, dahil hindi na napakinabangan or dahil hindi na pwedeng tumakbo? Dahil sa sinasabi nilang hindi na po pwede. O yung sinasabi 15 nila years daw po. mga road at tapos siyempre yung pagkadesperado talaga ng operator na dahil doon sa laging banta ng DOTR, ng LTFRB, na kapag hindi ka nag-comply sa programa ng PUBMP, kapag hindi ka pumasok sa corporation, hindi ka nagbuo ng kooperatiba, Hindi ka makakapasada. Hindi ka na May mga balita din po na may mga driver na ng mga modern jeep na bumabalik pa rin sa tradisyonal. Marami. Opo. Marami. Galing ako ng, actually dito po sa Pasig, yung Pasig Taguig, ay dating mga driver ng modern na nung unang salbo kasi naibibigay daw nila nung una, mga 2 months, 3 months, yung sinasabi. After ng 3 months, wala na. Hindi na po sila nasusweldohan. Halos wala na silang may uwi. At sa ngayon ay marami na sa mga kooperatiba at corporation ang bumalik sa dating system. Yung iba, boundary system. Yung isang nakausap natin na kooperatiba sa bahagi ng Santa Maria, Bulacan, ay kailangan nila makapag-produce ng 7,000 para dun sa 4,000 yung boundary, tapos plus yung mga crudo, yung At marami din naman na tayo nakakausap na porsyentuhan yung kita. Kaya pag hindi nila naabot yung kuta, halos walang may uwi yung driver. Kahit man lang pambili ng 1 kilong bigas, hindi sila makabili kapag hindi nila inabot yung kuta. Kaya talagang maraming nagbumabalik doon sa mga traditional jeepney dahil sa totoo lang, kahit nasabihin mong yung mga traditional jeepney kumikita halimbawa ng 500 to 700 per day, ay di hamak na pagdating ng hapon mayroon siyang may uuwi sa kanyang pamilya. Kasi mas mababa ang boundary ng traditional jeepney. Kasi sa jeepney, ang siyaman na ay nasa 600 pesos lang ang boundary. Kapag 10 unsihan, ang boundary niya nasa 800 to 900. Di hamak na mas malaki yung kanyang matitikom doon sa loob ng panahon ng kanyang pamamasada. Bagamat sa ngayon talagang umaabot tayo ng 12 to 18 hours o 16 hours yung pamamasada ng ating mga public transport. Kaya medyo may nauwi sa kanyang pamilya. Kaya yung mga driver ng mga nag-modern, sinubukan nila mag-modern, ay bumabalik doon sa traditional jeepney. Dahil nadanas nila yan na panahon na magandang kita sa jeep. Na kaya nilang pag-aralin yung kanilang mga anak. Sa ngayon ay marami tayong mga nakausap ng mga operator o driver na hindi na sila makapagpaaral ng kanilang anak. Maraming mga operator nang nawalan ng tirahan dahil hindi nila kayang bayaran yung kanilang mga apartment.
na talagang nagsuffer. Hindi lamang yung operator, Pati po hindi yung lang mga driver, pamilya kundi din. buong pamilya yung tinamaan nitong programang ito. Paulit-ulit kong banggitin ni Camody na hindi pinag-isipan at hindi pinaghandaan ang mga nilalaman ng programang ito. Sa katunayan, ilang beses nang nasuspinde ang jeepney consolidation noong nakaraang taon. Ang banta sa mga driver na maturing na kolorum o walang lisensya, hindi papayagang bumiyahe at maaaring hulihin kung hindi sila sasali sa mga kooperatiba. Pero matapos ang ilang pagkaantala, tuluyan din namang nagtakda si Pangulong Bongbong Marcos ng deadline. Wala na pong extension yung modernization. Kailangan na natin yan. Kailangan na natin yan. Ayusin. Titiyakin lang natin, ang tinitiyak lang namin na hindi mapabigat pa ang babayaran at iutang ng driver-operator. Kalaunan, may boses din naman na nakinig at nilayong mas palalimin pa muna ang pag-aaral sa programa bago ito tuluyang i-implementa. Matagal na akong tutol sa PUV modernization at hindi na natin kailangan magdebate. Hindi ito pinag-isipan, hindi ito pinaghandaan at hindi tinanong man lang o pinakinggan yung sektor mismo ng PUV bago ito pinatupad sa nakaraang administrasyon. Parte na ito ng kultura at kasaysayan ng ating bansa. Isang ganun buburahin nyo? Sino kayo? At sino nagsabing may kapangyarihan kayong burahin nyo ng ganun-ganun na lamang? Kaya pinapanukala ko, Mr. Chairman, buwang paniniwala ko na mayoriya ng mga senador ay sumusuporta sa pagsuspinde ng modernization program na ito. Kaya imbis na panukalang batas o dagdag dito, makakapagpasa tayo agad ng resolusyon expressing the sense of the Senate na hinihiling at pinapanawagan sa Pangulo na ito'y pansamantala munang suspindihin hanggat hindi nasasagot lahat ng mga katanungan, lahat ng problema at lahat ng kwestyong pinansyal kaugnay ng modernisasyong ito. Hindi pa napeperpekto na isasaayos ng pamahalaan yung sistema, lalo na yung aspeto ng financing. Kaugnay sa PUV modernization, hindi ito dapat i-require muna sa lahat dahil hindi nila kakayanin. Yung taas at laki ng presyo ng modernong jeep, kahit na malinis pa yan, sa oras na ito. Sa isip ko, hindi ba ito ang hiling na suriin muna ang programa bago ito ipatupad? Pero sa gitna nito, bagamat may mga pagkilos na pabor sa mayorya ng mga tsuper kagaya nito, may mga grupo rin na mabilis na nagpabatid ng kanilang reaksyon. Pinaglalakto natin ang ating karapatan at kailangang madaman nila ang damdamin nating mga nakisa tumaya sa programa ng modernization. Ito po isang pagpapahiwatig na marami po ang sumusuporta at mas marami po yung mga hindi naman po sumusuporta. Isang napakaliit lang na grupo ho. Wala na po ako makitang dahilan para hindi na po ituloy at dire-diretso po itong programa. At ito ang isa pang bahagi ng kwento. Ang mga sumunod, ang mga mabilis na yumakap sa pagbabago, ang mga tumaya, pumasok at sumali sa mga kooperatiba. Pero sa likod ng mga kwentong ito, ay may bahagi pa rin talagang tago sa publiko. Ang pagbubuo ng kooperatiba at ng corporation ay hindi ganun kadali. Na talagang kahit sa ngayon, yung mga nag-comply doon sa programa ng PUBMP ay talagang dumadaan sa butas ng karayong. At hindi lahat na nag-apply ay approve na naging kooperatiba at naging corporation. At batay mismo sa bagong sekretary ng DOTR ay almost nasa 39.9 lang o 39.3% yung naaprubahan. Malaking porsyento ng mga nag-comply ay hindi naaprubahan. Kaya ibig sabihin yan, yung mga kahit na nag-apply ka, kahit na nag-apply ka ng corporation. Hindi po garantiya. Hindi 100%. Ang sabi po sa datos, 80% na yung mga nag-a-apply, pero hindi pa po doon lahat ay nakapasa o nakapasok. Yun yung sinasabi noon ni na Degra at ni Tugadi na nasa 86%, yung nag-comply. Pero sinasabi na rin natin noon na hindi totoo sapagkat kapag tiningnan natin yung dami
volume ng public transport, ay kahit sa mga rehiyon, ay mas marami pa rin yung ating mga jeepney. At batay mismo rin sa datos nila ng DOTR at ng LTFRB, yung huling hearing sa Senado, almost nasa 14,000 pa lang yung mga modern na tumatakbo sa buong bansa. Palagay na natin na yung 1,500 ay narito sa National Capital Region. Ang traditional jeepney sa National Capital Region, halos nasa 30 to 50,000 pa. Kaya ibig sabihin yan, majority pa rin na nakikita natin sa lansangan ay mga traditional jeepney. Ito pa rin talaga yung, bagamat pumasok sila sa kooperatiba, nagbuo sila ng cooperation para lang makapag-comply, para hindi lang mahinto yung kanilang kabuhayan. Hindi dahil sa gusto ba nila yung programa. Hindi po sila pabor. Oh, hindi sila pabor. Kasi kahit na itong halos 4 na buwan na pag-ikot natin sa iba't ibang mga rehiyon, ay nakakausap natin yung mga corporation at mga kooperatiba. Kapag tinatanong natin sila, voluntary ba kayo? Hindi. Kasi naobliga lang po kami, kasi pag ang sinasabi, hindi na kami makapaghanap buhay. Kaya pumasok kami doon sa Pag tinanong mo, kukuha ba kayo ng unit? Sabi nila, hindi. Kasi ayaw naman naming mabaon sa utang. Yun ang yun ang mga naririnig, yun ang mga complaint sa atin ng sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Nagigipit po. Ang sinasabi po kasi ng gobyerno, mataas yung bilang ng mga sumali na sa kooperatiba. Kaya sinasabi nila na pabor naman yung mga driver sa modernization program, yung mga driver na mismo yung nagsasabi na tama at maganda yung modernization, kaya maraming sumasali. Pangarap ng pangarap ng gobyerno na marinig nila sa mga operator na pabor sila doon sa programa. Pero sabi nga natin ay bumaba kayo sa field. Kausapin yung direct, yung mga operator na nawala ng kabuhayan. Saka nyo sabihin sa amin na maganda yung programa. Sa ngayon ay mismong batay sa datos, mismong sa sinabi ng lumabas naman yan sa mass media na halos 60% ay hindi na nakapagbayad sa mga bangko. Kaya't nababaon na po sa utang. Baon na. Kasi mismong si Secretary Bindison ay sinabi niya yon na nung tinanong siya doon sa isang programa, gano'n na po karami ang hindi nakapagbayad. Walang kaabog-abog. Sinabi niya, almost 60% ang hindi na nakakapagbayad. Kaya mismo yung bangko ng gobyerno, naglabas sila ng na talagang sinasabi nila hindi nila kayang suportahan yung programa ng PUBMP kasi bumabagsak yung Kaya ibig sabihin yan, ang gusto ko lang tunguhin ay may pakita na itong programa ay hindi masusing pinag-aralan at pangalawa, palpak yung programa. Dahil lang sabi nga natin, kung ang programa ng Estado ay laging nakatanaw sa mga foreign, ay hindi ang Pilipinas yung uunlad. Kundi ang uunlad dito, yung mga dayuhan, yung malalaking mga negosyo. Pinagyayabang nila, modern yung mga minibus. Nasaan ka? Nasusunog sa krasada. Tumataob sa krasada. Ngayon, lumalabas na social media, kinachap-chap na. Kasi mga hindi na nababayaran. Naawa tayo doon sa mga nag-comply. Dahil nawala ng kabuhayan yung mga operator. At pangalawa, nabaon sa utang yung mga kooperatiba at corporation. Linawin ko lang po kung ano po ba yung system kapag pumasok na kayo sa isang kooperatiba. Kasi di ba po nawawala na yung parang personal franchise doon. Nawawala na rin po yung parang relationship ng isang driver sa operator na usually po yung mga operator at driver, mga magkokumpadre, ganyan. Pero mawawala na po yun kasi nasa isang co-op na po sila. Paano po ba yung kitaan? Paano yung, kung noon boundary siya, ano na po ba kapag pumasok dito sa co-op? Yung sinasabi nila noon, ay ang mga operator ay makakatanggap ng 10,000 per month. Yung subsidiya po yan? Yung subsidy. Yung sinasabi nila, nakikitain, bibigay sa kanila ng corporation or ng kooperatiba na wala na kayong problema sa mga maintenance, kooperatiba at corporation yung sasagot niyan. Pero sa ngayon, baliktad yun. Sa ngayon, kahit na direct kayong makipag-usap sa mga kooperatiba at corporation, ang sasabihin nila, hindi kami nakapagbayad. At talagang hindi nila kayang bayaran. At lumabas siya sa mga hearing na mga dinaluhan natin. Kaya nakita natin na sa ngayon, yung pangarap ng gobyerno maging sahuran yung ating mga driver. Sa atin naman, walang problema sa sahuran kung nakabubuhay na sahod yung tatamasahin ng ating mga driver.
At kung ito yung sinasabi nila mga benepisyo na pinangako nila, meron kang SS, meron kang PhilHealth, meron kang Pag-ibig. Sa ngayon, pag kinausap natin yung mga nasa kooperatiba at corporation, malaking porsyento ng mga corporation at kooperatiba, lahat wala yung benepisyo na yon. Kaya't bate rin sa ating mga pakipagtalstasan, ay maraming kooperatiba at mga corporation ang may mga kaso sa Department of Labor. Kasi siyempre, kung anong kategorya ng driver ay manggagawa, sa ilalim ng labor code, dapat matanggap niyo yung lahat ng mga benepisyo. Sinasabi mismo ng kooperatiba at ng corporation, pag binigay po namin ang benepisyo ng aming mga driver, malulugi po lalo sila. kaming hindi makakapagbayad. At nung last week, ay meron tayong na-monitor sa isang social media na lumabas sa Facebook, na yung isang kooperatiba talagang dahil hindi niya kayang bayaran na, sinurinder niya yung 71 unit ng Modern. Hindi ang tanong, babayaran pa ba ng kooperatiba yung utang nila? Bati sa agreement, babayaran nila yung kanilang utang. Pero dahil nga sa hindi nila mabayaran yung amortization, kundi ang nababayaran nila yung interest, kaya sinurinder nila yung unit. Ito yung sinasabi natin na yung programa hindi talagang pinag-aralan ng maayos na kung saan ay naglikha lang nga lang programa, basta binitawan, bahala kayo dyan, paano nyo yan? Kaakibat ng matamis na pangako ng gobyerno sa sektor ng transportasyon, sa ilalim ng PUV Modernization Program, naging kabi-kabila ang mga tigil pasada bilang pagtutol sa programang ito ng administrasyon. Kalaunan, ang mga pagkilos ay hindi na rin naramdaman dahil ang mga driver mas pinili na lamang na bumiyahe at kumita. Kayo pong Piston, sabi nyo nga po kanina nung binanggit nyo yung kasaysayan nitong modernization program, simula pa lang lumalaban na kayo at tumitindig na kayo laban dito sa, yun nga po, mapanggipit na programang ito. Lalo po last year, ilang strike po yung isinagawa nyo, inilunsad nyo sa kalsada. Pero may mga panahon po na nung mga sumusunod na ng mga strike, yung mga ibang driver, hindi na rin po sila nakikilahok kasi sabi po nila, kita rin nila yon. Sa tingin niyo po ba nawawalan na rin ng kumpiyansang lumaban yung mga ibang driver? Hindi. Dahil nasubok natin yan, 2024, halos nakasampung strike tayo. Na malaking porsyento pa rin ng ating bansa ay na-paralyze. Na hindi may ukasan na mayroon talagang mga driver na iniisip nila yung pang-araw lang eh. Hindi nila iniisip yung long, yung pang-matagalan. At hindi rin natin masisisi dahil lang nakaabang sa kanila pagdating ng hapon yung kanilang mga anak, yung kanilang mga pamilya. Pero sabi natin, meron pa bang ang mga pagkilos? Meron. Kasi napatunayan natin yan sa mahabang panahon. Mula nung pinatupad yung modernization hanggang sa ngayon, ay nakapaghanap buhay pa yung ating mga driver at mga operator. Ibig sabihin yan, ay bakit nakakapanatili pa, hindi yan dahil doon sa kusang loob na ibinigay ng gobyerno, kundi dahil doon sa determinado at sama-sama mga pagkilos, hindi lamang ng mga driver at mga operator, kundi mismo ang mga commuters. Kasi alam nila na sa panahon na mawala yung mga traditional jeepney, sila magpapasan nung masyadong mabigat na pasanin sa pinapamasahe. Batay doon sa hearing natin sa Kongreso at Senado, na kapag nawala yung traditional jeepney, hindi bababa sa 30 to 40 ang magiging minimum na pamasahe. Paano pagkakasyahin ng ating mga kapatid na mga manggagawa yung kanilang kararampot na sahod? Ay, sabi nga natin, kung dito sa National Capital Region ay 645 pesos lamang ang sahod. Kahit nasabihin natin ipatupad yung 200 na inaprubahan sa Kongreso, magiging 845 lamang yon. Malayo doon sa batay sa pag-aaral ng ating mga kaibigan sa ibang pondisyon na para matugunan yung pangangailangan ng isang pamilya sa loob ng isang araw, kailangan 1,200 pesos. Hindi pa doon sa layunin na gumanda ang buhay kundi para maibsan yung kagutuman ng isang pamilya. Kaya talagang malaki talagang haharapin kaya tayo sa bahagi po natin sa Piston ay hindi natin binibitawan yung ating posisyon dahil ang tingin natin
ay ang programang ito ay hindi magbe-benefits yung ating sektor, hindi magbe-benefits yung mga mamamayan, kundi ang magbe-benefits lamang nito yung mga foreign o yung mga malalaking mga negosyo. Halimbawa sa ngayon, yung pinapalit sa atin, Year for Engine, peace out yan sa iba't ibang mga bansa. Basura yan sa Japan, basura yan sa China. Ang mga bansang pinagkukunan nito ay hindi na Year 4, kundi na sa Year 6 hanggang Year 10 na. Kaya mismo yung mga unit na tinatambak dito sa atin, pag nasira, mabubulok siya kasi wala ng pyesa. Kasi mismo yung bansang pinanggalingan, hindi na nagpo-produce ng pyesa. Kaya yun yung isang nagiging malaking, sabi nga natin, ito yung malaking kasalanan ng gobyerno dahil doon sa hindi nila masusing pinag-aralin yung kanilang program. Ang mga tigil pasada ay pangangalampag sa kinauukulan dahil para sa mga driver, hindi sila pakikinggan kung hindi sila ang lalapit. Yun nga po yung nabanggit din sa ilang balita na ito nga pong Euro 4, hindi rin naman po nasukat daw yung longevity niya, kung kaya niya talaga yung temperatura din dito sa atin. Pero may mga samahan po ba or may sabihin na nating mga kawani ng gobyerno at saka mga mambabatas na lumapit sa inyo para kausapin kayo nung itong buong panahon na dinadraft nito o binabalangkas nila itong modernization program. Meron, sabi niyo po kanina, mahalaga na lumapit talaga sa mga driver na siya talagang nakakaranas. At saka sila mismo yung namamasada. Pero may mga kumausap po ba sa inyo? May mga lumapit po ba para ipaliwanag kung bakit paulit-ulit na pinupush ito ng gobyerno? Tuloy yung sinasabi natin na linikha yung program, wala itong proper na consultation sa sektor na pangunahing tatamaan. At ang kinonsulta nila dito hindi yung ating lokal, kundi ang kinonsulta dito ng DOTC, dating DOTC o DOTR, yung foreign. No, yung sabi nga doon sa hearing sa Senate, sa Kongreso, sa Senado, ay paano lalabas yung ng traditional jeepney kung ang kinausap mo naman ay foreign na gumagawa ng bus. Kaya talagang lumabas ay minibus yung walang malinaw na consultation, kundi ang kinokonsulta lang dito ng DOTC noon at ng DOTR yung mga sumusuporta sa programa. Na ilang mga federation, sila lagi yung kausap. At hanggang sa ngayon. Hanggang sa ngayon po, wala pa rin kumakausap o lumalapit lalo na sa inyong mga samahan? Wala. Oo, walang bagamat tayo ay tayo ng mga dialogue, Marami naman tayong hinarap na dialogue sa DOTR, sa LTFRB. At tayo mismo yung umano sa kanila. Usap tayo, tayo maglatagan tayo ng Kapag inilatag natin, tango lang silang tango. Parang, sige, lang namin, pag-aralan. Kaya sabi nga namin, ay kung pinag-aralan nyo yung programa, huwag nyo implement. Kasi wala pa kayong malinaw na pag-aaral Isipin nyo, 8 taon na yung pinag-aaralan yung programa, 8 taon na rin nagsasuffer yung mga driver at mga operator at yung ating mga pasahero. Dapat i-hold nyo muna. Pag-aralan nyo muna yung inyong programa. At yan din naman yung ating ginigiit sa mga hearings sa Kongreso at sa Senado. Na dapat ay ang programa ay masusing pag-aralan. Dapat yung programa ay dual yan Dapat magsisilbi yan sa dalawa, hindi lang sa isa. Dahil ang programa, kapag ang programa ng Estado ay nakatanaw lamang sa isang makikinabang, magsasuffer yung isa. Kaya sabi natin dapat dual yung nakikinabang. Kayo po bang mga tsuper, minsan po ba pag nakikita nyo yung mga modern jeep, napapaisip po kayo na, ay maganda talaga. At saka minsan po ba naisip nyo na baka talaga mapalitan na yung mga jeep natin, ang mga traditional na jeepney nitong mga modern jeep. Kasi yung mga features talaga, kung tatanungin din naman po yung mga ibang commuter, talagang sabihin nila, yung comfort, yung gusto nila yung malamig, ganyan. Minsan po ba napag-uusapan nyo yung mga tsuper? Napapaganuhan, pero hindi isang ayon dun sa mga minibus nga. Kasi, totoo naman, mayroong mga sinasabi mga pasahero na komportable sila. Pero pag tininan mo din yung itsura ng mga minibus, walang pagkakaiba sa bus Yung siksikan. Na kung titingnan, batay doon sa ng DOTR, ng LTFRB, dapat 25-seater lang yan Ang pinayagan lang nila yan, 3 lang yun ang katayo. Pero pag tiningnan mo yung mga minibus, pag tiningnan mo sa pong standing. mas marami tinatawag po nilang standing. Nakatayo doon sa nakaupo. Kaya nasa yung komportable ng mga pasahero. Alam natin na may mga accident na nahihimatay sa loob
At marami ng mga minibus nang hindi na air condition. At alam natin na maraming mga pasahero na rin ang nabibiktima ng mga tumataob, yung mga umuusok ng ubod ng ano. Kasi mismo yung minibus ay hindi talaga siya komportable sa Pilipinas. Yung calamity sa atin. Hindi sa angkop. Kaya talagang dahil lang ang minibus ay walang pagkakaiba yan sa van. 'Di ba yung van, yung engine, yung aircon niya nakaasa din lang sa engine. Ito rin ganun din. Hindi yan katulad ng mga bus na separate yung makina ng aircon sa doon sa engine. Kaya matitibay. Ito walang pagkakaiba sa van. Na iisang engine lang yung kanyang pinakikinabangan sa dalawa, yung makina sa kanyang sa aircon. Kaya ang pinakatindinsin niyan, masunog talaga o masira yung mga computer box niyan. Talagang kikita mo yung usok, talagang halos hindi na kaya hindi siya komportable. Bagamat merong nagsasabi na komportable sila dahil marahil unang sakay nila malamig, pero pag malayo na yung kanilang biyahe, pag makikita natin. Meron nga lumabas nung nakaraan hindi ko alam kung katatawanan lang. Yung konduktor nakasabit na doon sa hawakan para makapaningil lang ng Kaya maraming mga kung sa akin mula nung umano yung modern, hindi pa ako nakakasakay. At hindi ko sinubukan. Bagamat alam natin yung ating mga kapwa driver yan naghahanap sila ng mga pagkakakitaan. Sa huli tinanong ko si Kamodi, sa kabila ng mga hinaing na paulit-ulit ng ipinapabatid ng mga driver at operator ng mga tradisyonal na jeep, ang mga puna na inaantay nilang matugunan, ano nga ba ang nais nilang makitang aksyon mula sa gobyerno? Kaya't sa atin ay mas ang tinutulak talaga natin sa gobyerno ay kung talagang gusto nyong ayusin ang ating public transport, dapat hindi inuna ng gobyerno yung pag-piece out. Dapat ang inuna ng gobyerno yung pag-create ng sarili nating industriya para tayo mismo yung lumika ng ating public transport. Kasi mahirap na yung nagiging kasanayan ng gobyerno, lagi tayo nilang inihahan tulad sa mga bansang mauunlad na mayroong sariling industriya. Ang Pilipinas ay wala tayong sariling industriya. Na sabi nga natin ay mismong simpleng karayom lang, walang made in Philippines, kundi made in China, made in Japan, yung mga karayom na ito. Kaya dapat yung kakibat ng programa ng gobyerno, dapat tiningnan nila na dapat palang unahin ko pala industriya para umunlad yung aking public transport. Kasi ano man yung gawin ng gobyerno sa kanyang pangarap, kung ito ay nakaasa sa foreign at hindi nakaasa sa kanyang sarili, ay hindi unlad yung ating public transport. Bagkos, lalo lamang magdudulot ito nung pagkawala o pagkalubog ng kabuhayan ng ating ng sektor ng transportasyon at siyempre ng ating mga mamamayan, sapagkat alam natin na halos pinakamalaking porsyento ng populasyon ng Pilipinas ay nakaasa sa public transport. Sir, pag-usapan po natin, nabanggit niyo po kanina na ang problema sa atin is hindi natin pinaryorisa yung industriya. May mga lumalabas po ngayon na may mga local manufacturer na wag nating alisin yung itsura ng mga traditional na jeep kasi icon of the culture nga po yan mga hari ng kalsada nga po yung mga jeep. Pagka tinanggal natin yan sa lansangan, tinatanggal din natin yung identity o yung pagkakilanlan ng Pilipino sa kalsada. Kaya may mga lumalabas po na dapat mag-invest ang gobyerno dun sa mga local manufacturer na gumagawa pa rin ng mga jeep. Ano pong masasabi nyo dun? Tuloy matagal natin panawagan yun. Na ang sinasabi nga natin, kung talagang layunin ng gobyerno ay para ayusin yung ating public transport, dapat ang suportahan ng gobyerno ang ating lokal. Kasi lahat ng probinsya sa bansa ay may gumagawa ng jeep Opo. Diba, halimbawa, pag tinignan natin, sino yung unang gumawa ng jeep sa atin? Sino yung unang nag-rehab niyan? Yung Francisco Motors, yung Sarao. Ngayon, meron ng malaging niya, meron ng LGS at iba't iba pa. Pag pumunta ka ng Central Luzon, may gumagawa din ng public transport. Umikot tayo sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa, may gumagawa ng public transport. Bas dapat ito yung suportahan ng gobyerno. Kaya sinasabi talaga natin, ay mas dapat local industry yung unahin. Kasi sa totoo lang, kapag tayo yung gumagawa ng ating public transport, isipin po natin na bawat isang jeep, 12 manggagawa para makalikha ka ng isang jeep. Iba yung bodybuilder, iba yung gumagawa ng kaha, iba yung gumagawa ng chassis, iba yung gumagawa ng karotsucho niyan, iba yung
Yung mga electric pa na yan, iba yung gumagawa niyan. Mismo yung pintor, mabibigyan natin ng trabaho. Kaya ibig sabihin yan, kung tayo mismo yung nagluluwal ng ating public transport, mas aangat yung ating economic. Kasi, siyempre kumikita yung malaking porsyento ng mga manggagawa eh. Yung sahod niyan, saan iikot? Hindi sa ating economic din. Kasi, pag umikot yung kanilang sahod sa ating sarili ekonomiya, pag-angat yan ng ating industriya eh. Pag-angat yan ng ating ekonomiya eh. Kaya, yun yung tinutulak namin na sa ngayon, naglaan ang gobyerno dati ng 28 billion na sa ilalim ng CAR, yung isang programa nila. Sino binigyan nila ng malaking budget? Yung Toyota, yung Isuzu, pero yung Francisco at yung Saraw, yung ibang maliliit na bodybuilder natin, hindi man lang natabunan kahit 5. At lumabas yan sa hearing sa Senado at sa Kongreso. Anong tanong ng mga senador, Francisco? Kayo ba naambunan? Tanong nga silang dalawa nung Saraw. Ikaw ba naambunan ka ba ng kahit 5 piso? Pareho sila, hindi sila naambunan. Pero mayroong 9 billion na nakapinding pa na budget mula sa national government. Bakit hindi mailaan? Ang sabi lang naman, simple lang. Ang ng Francisco, ibigay nyo sa amin yan para makatulong kami doon sa pag-unlad ng ating industriya. Simple lang. Pag umunlad yung ating industriya, hindi lang naman ng Francisco Tansaro makikinabang eh. Kundi ang makikinabang, majority ng ating mga mamamayan, majority ng ating public transport ay makikinabang. Pati pong ekonomiya. Mismo economic. Kasi sabi nga natin, halimbawa, yung jeep natin, 1946, hanggang ngayon tumatakbo yan eh. 30 to 40 years, tumatakbo pa. Ganun pa yung katibay. Ay yung mga minibus na pinagyayabang nila, wala pang 2 taon, bumabagsak na eh. Bakit hindi nila suportahan yung lokal? Kaya, lagit-lagi ko pong sinasabi na kung ang gobyerno ay lagi nakatanhoy sa mga foreign, mga investor, mga dayuhan, hindi uunlad ang ating public transport. Kung gusto nilang paunlarin yung ating public transport, yung ating ekonomiya, suportahan nila yung local industry. Mas yun ang kailangan natin. Kasi ang Pilipinas ay isa sa meron tayong hilaw ng mga materyales, mga sangkap kasi nasa ating malalaking mining eh. Di ba? Nasa ating bakal, tanso, aluminium, lahat ng sangkap para makalikha ka ng sasakyan, nasa Pilipinas yun. Ang wala sa ating sarili nating industriya para tayo mismo yung lumikha ng ating bakal, ng ating gulong, di ba? Yung rubber tree, nasa part of Mindanao lang yan. Kinukuha ng ibang bansa sa Mindanao. Pagbalik sa atin, halos hindi na natin kayang bayaran yung gulong. Ay kung meron tayong sariling industriya, na sabi nga natin, na kung meron tayong sariling industriya, kahit every 5 years pwede tayo magpalit ng sasakyan. Kasi una, mura. Kasi tayo mismo yung lumilika ng ating sariling public transport. Sir, nabanggit niyo po kanina na yung public transport, isa sa pinakamadaling hanap buhay. At saka ito rin po yung nagseserbisyo sa marami. Mas maraming tao yung naseserbisyohan. Bakit po sa tingin ninyo, tinataga yung mga jeep at yung mga jeepney driver? Kasi ang sinasabi po nila sa Jeepney Modernization Program, tugon po ito sa traffic, tugon po ito dun sa pollution. Yung mga ini-emit nga daw po na may itim na usok. Pero isa lang po kasi yung jeep, 'di ba, sa mga nagko-contribute sa mga problema na yun. Pero bakit po parang nakatutok dun sa pag-phase out yung gobyerno ng mga jeep mismo kung marami namang salik na nagko-contribute dun sa pollution, sa traffic? Bakit po kaya? Ako simple lang eh, na bakit yung maliit ang lagi nilang pinagtutuunan? Walang pagkakaiba yan sa mga nagaganap ng mga demolition. Eh. Bakit yung mga maralitan tinatanggal nila ng bahay? Bakit yung maliliit na public transport ang tinatanggal nila ng kabuhayan? Kung ang pagbabasihan usapin ng emission, bati mismo sa pag-aaral ng isang environment, almost 2% lang yung naibubugang usok ng ating public transport. Yung ating public transport, almost 2% sa kabuuan. Ang Pilipinas ay mayroong 1.8 million. Palagay mo na, ng mga sasakyan. Ilan lamang yung 2% dyan. Na ang pinakamarami ay mga public. Yun naman talaga yung... Kasi, bakit maraming public? Kasi kulang ang public transport. Na dapat ng gobyerno ay mag-create kung paano niya pararamihin yung ating public transport. Hindi maibsan yung traffic sa Pilipinas. Kahit na maglagay sila ng kung ano-ano mga skyway, hindi maibsan. Kasi, hindi naman lumalaki yung porsyento ng public transport mo.
Kahit sa ibang mga bansa di ba? Bakit maluwag sa ibang mga bansa? Kasi umuusad yung kanilang public transport. Merong public, may mga pribadong sasakyan, pero hindi lahat nasa karsada yan. May mga lugar na iniiwanan nila yung sasakyan kasi hindi sila natatakot na iwanan nila yung sasakyan kasi meron silang inaasahang public transport na pagbaba nila ng kotse, meron silang lilipatan na maayos na public transport. Yun dapat yung pag-aralan ng gobyerno na paano ba natin ayusin ang public transport? Kasi tanggalin mo man yung jeep, tanggalin mo man yung taxi, hanggat hindi nababago yung konsepto ng gobyerno, hindi mawawala yung traffic. Ngayon, marami na Skyway, marami na Ang tanong, sino nagmamay-ari? Diba? Pinaghati-hatian na yung ating Skyway. Luzon na North and South. Sino nagmamay-ari? Na dapat ay ito yung mga pangunahin na pinagtutuunan ng gobyerno bilang serbisyo sa taong bayan. Ang laki-laki ng buwis na binabayaran po natin, pero walang balik sa atin sa pamamagitan ng serbisyo. Yung mga pinagyayabang ng gobyerno na mga ginagawa nilang mga proyekto, ang tanong, sino makikinabang? Hindi ka nga makalabas ng Metro Manila, hindi ka magbabayad ng toll gate. Diba? Sino nakikinabang sa mga karsada? Na galing sa buwis mismo ng mga mamamayan. Diba dapat ng mamamayan na makinabang? Kaya talagang Sir, lahat po ito ng nabanggit niyo, yung mga katayuan, yung mga pinaglalaban niyo, ito po ba yung nagtulak sa inyo para dalhin ito sa Senado kaya kayo tumakbo? Tuloy yun yung naging isang tungtungan ko na kung saan tayo inalok ng Makabayan Coalition na katawanin yung ating sektor sa Senado ay hindi tayo nag-atubili dahil lang sa atin ang tingin natin ay dapat magkaroon ng kinatawan. Yung sabi nga natin yung totoong nasa laylayan, yung totoong galing sa sektor. Ay sa ngayon ay alam naman natin ang nanalo ngayon na magkakapatid o mag-iina, magkakamag-anak. Pero yung malaking porsyento na gusto magserbisyo sa atin, hindi nanalo. No, bakit? Dahil kakulangan tayo. Wala nga tayong pangpagawa ng billboard Wala tayong pambayad sa di ba? Na isa ito doon sa nakita natin na nagpursige tayo ng mga kampanya sa buong bansa, sinikap natin, nakipagtalastasan tayo, inabot natin yung mga kalugnugan ng ating mga rehiyon, ng ating mga baryo, probinsya, para ilatag yung konkretong programa natin. Hindi lamang sa sektor ng transportasyon, kundi doon sa programa ng, sabi nga natin, yung programa ng Makabayan Coalition. Yan ay hindi tayo nag-atubili na inilatag natin sa mga mamamayan, hindi tayo nag-atubili na inilatag natin sa lokal na mga pamahalaan. Ito yung nagtulak sa atin na kung bakit pumasok tayo doon sa isang andana ng laban. Pero siyempre, sa atin naman, bagamat hindi tayo pinalad, hindi naman tayo titigil. Dahil nandiyan naman yung mga driver, nandiyan yung mga mamamayan na nangangailangan ng serbisyo natin. Sa paglilinaw po, sir, bilang tumakbo na rin sa Senado at saka nabanggit nyo na po ito sa inyong mga kampanya at saka bilang presidente ng Piston, hindi po kayo tutol sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Pero meron kayong mga kahilingan o panawagan. Ano po ba itong mga panawagan na ito? Ang panawagan natin dito ay kung sa ilalim nga ng modernization, sa ilalim langkas ng rehabilitation. Una, mamiminti natin yung kunik. Sabi nga natin, ang jeep sa Pilipinas deklarado noong 1969. Dineklara yan ng pambansang public transport sa ating bansa. At hindi natin binibitawan yung usapin ng ilalim ng sa ilalim po ng rehabilitation, magluluwal ng malaking trabaho sa ating mga lokal na mga bodybuilder, sa ating mga lokal na mga manggagawa. Kaya ang inaayawan namin sa modernization, yung tatanggalin yung ating history, at pangalawa, yung tatanggalan ng karapatan yung ating mga operator. Dahil nga doon sa tinutulak ng gobyerno na modernization, yung pagtanggal ng rights niya bilang sa pamamagitan ng franchising consolidation. Sabi natin, walang problema sa modernization kung sa ganitong balangkas. Pero kung ang programa ng gobyerno sa ilalim nga ng modernization ay hindi magbe-benefits yung ating mga driver, yung ating mga operator, yung ating mismong mga commuters, titindigan po namin yun. Maninindigan.
Yan ang katayuan at laging sigaw ng ating mga katuwang sa lansangan, mga driver na malayang pumapasada noon. Ikinahon ng programang nagbabadyang alisin sila sa kalsada. Natali ng mga pangako ng subsidiya. Makakalaya pa ba sila sa banta ng kawalan ng hanap buhay o mamumuhay na lamang sa panggigipit ng mga nasa kapangyarihan?